Hello mga kapar-parent, magluluto ako ngayon ng pang-ulam namin sa aming almusal. Naranasan nyo rin ba yon? Yung ang pang-ulam nating mga par-parent ay tuyo pero dun sa ating mga alagang aso ay ipagluluto natin ng masarap na ulam para sila ay ganahan kumain. Yes, lagi pong ganyan sa amin. Kapag hindi kumakain ng maayos ang aking mga aso ay nagluluto talaga ako ng kanilang pang-ulam. At ang aking lulutuin ngayon ay adobong atay. Yung nga palang mga aso ko minsan ayaw kumain ng pang-ulam nila kapag ini-steam ko lang or nilalaga ko lang yung atay. Kaya madalas ay talagang niluluto ko yung kanilang pang-ulam. At kasi nakaka-stress kapag yung ating mga alagang aso ay ayaw kumain or nananamlay kasi mas lalong napapalaki ang gastos kapag pinabayaan natin yung ating mga alaga na kunwari minsan ayaw kumain dahil hindi gusto yung pagkain tapos bababayaan lang natin, mas lalong napapalaki ang gastos kasi baka magkasakit sila. Kaya pero yung niluluto kong ulam nila is syempre yung luto na kung paano ko niluluto yung aming pagkain kasi minsan iniulam din namin yung niluluto kong pagkain para sa kanila. Kaya kung ano yung lasa ng pagkain namin ay ganon din yung lasa ng luto ko sa kanila. Talagang malinis at masarap yung pagkain na niluluto ko para sa kanila. Ayan, at talagang naghahanda ako ng kanilang mga pang-ulam like atay or hotdog, manok. Inihahanda ko talaga yan. Kumbaga kasama talaga sa budget na meron sila sa aming ref. Ayan, at atay nga pala ng manok itong aking lulutuin para sa aking mga aso. Nilahukan ko rin ng patatas. Kasi paborito nila yung patatas kapag merong patatas na dinurog. Favorite nila yan, kaya nilalagyan ko. Nagsasawa kasi yung ating mga alaga kapag yutyo ng pagkain na ibibigay mo, like dog food. Kung dog food araw-araw ang ibibigay mo, magsasawa yung ating mga alaga. Kaya kailangan na ay ipaghanda din natin sila ng iba't ibang klaseng ulam. Wag lang yung isda, wag lang yung malalansa kasi magkakaroon naman sila ng kati-kati sa balat at manlalagas yung kanilang mga balahibo. Kaya hanggat maaari, wag nating pakainin ng mga malalansa katulad ng isda, katulad ng sardinas. Sa akin, kadalasan kong ipinapaulam sa kanila ay manok at atay ng manok or pitso ng manok. Minsan nilalagyan ko rin ng mga hotdog, yon mga ganon, mga sabaw ng karne, mga ganon, mga gulay. Kumakain kasi ng gulay itong aking mga alaga, lalo yung kalabasa. Yung kalabasa ihahalo ko sa manok, tapos dudurugin ko at yun ang ipapakain ko sa kanila. Ganon, talagang nag-iimbento ako ng maiipakain sa kanila na masusustansya. At sanayin nyo rin yung mga alaga nyo na pakainin ng gulay. Kasi okay lang naman yun sa hayop na marunong silang kumain ng gulay. Ayan, at nag-aabang na talaga si Tokyo dito sa aking niluluto. Excited talaga lagi yung aking mga alagang aso kapag naaamoy na nila yung pagkain na iniluluto ko para sa kanila. May narinig nga pala ako na yung kanilang mga aso ay pinapakain ng hilaw na atay. Sa akin ayaw ko ng ganun kasi yon, may dugo, malansa. Ayaw ko ng ganun kasi baka matrigger sila na nakakakain sila ng sariwang dugo o nakakaamoy ng sariwang dugo. At baka sila ay yung magkagatan ba, mag-awayan. Pero di ko lang alam din kung okay ba yon. Sa inyo ba? Nagpapakain din ba kayo ng sariwang atay or sariwang karne? Siguro yun talagang mga nag-aalaga ng mga malalaking aso, nagpapakain sila ng mga hilaw na karne, hilaw na atay. Ako kasi hindi ko nakasanayang pakainin sila ng hilaw na atay or hilaw na karne. Meron ding yung malalaki kong aso, si Tokyo, pinapakain dati namin yan ng in-steam na pata ng baboy. Pero ini-steam, hindi hilaw. Ayan, at hinahaluan ko nga pala ng kanin ng aking pangpakain sa aking mga aso para hindi sila nagsasawa sa dog food. Hinahaluan ko ng kanin tapos nilalagyan ko ng ulam para magustuhan nila yung pagkain. Gusto talaga nila yung may naaamoy sila na ulam eh. Ayan, at si Tokyo ay nag-iingay na, hindi na niya mahintay na ma-prepare ko ng maayos yung kanilang pagkain.
nag-aalulong na, umiiyak na kasi naaamoy na niya yung pagkain na aking inihahanda para sa kanila. Ganito lang palagi ang ginagawa ko pagka yung aking mga aso ay medyo nawawala ng ganang kumain. Ganito lang ang ginagawa ko. Iniiba ko naman yung kanilang pagkain. Nilalagyan ko ng ulam para naman sila ay ganahan kumain. Nilalagay ko sa kanin bago ko inihahalo sa dog food. Ayan, at pati ang aking pusa ay nakikisalo. Okay lang yan, kasali talaga sila sa budget. Kung ano pinapakain ko sa mga aking mga aso, ganun din minsan ang pinapakain ko sa aking mga pusa. Although meron silang mga cat food, pero talagang yung mga hayop natin, naghahanap yan ng ibang panlasa eh. Kahit meron kang dog food or cat food, minsan naghahanap talaga sila ng ibang panlasa. Kaya paminsan-minsan iniiba ko talaga yung kanilang pagkain. Yan, ito nga pala si Tokyo, isang Siberian Husky. Dati ay magkakasama lang silang naglalaro dito sa loob ng bahay namin, sa baba at sa taas. Open sila, magkakasama. Pero dahil si Tokyo ay malaki na, ay inihiwalay ko siya dito sa aking mga sitso. Kasi minsan nagkakapikunan sila at nag-aaway. Kaya nasasaktan niya minsan itong maliliit. Like pag nagbigay ng pagkain, ayaw ni Tokyo na kunwari, mauuna yung maliliit, magagalit siya at nasasaktan niya minsan yung mga maliliit kasi selosa itong si Tokyo. Kaya inihiwalay ko siya sa aking mga maliliit na aso. Doon lang siya sa taas at si Tokyo naman ay mabait at nakakaintindi. Pag sinabing bawal bumaba, bawal talaga siyang bumaba. Hindi siya nagpipilit. Doon lang siya sa taas. Kaya hinihintay niya na dalahan siya ng pagkain doon sa taas. Magte-thank you lang muna pala ako kay Miss Ann sa Taiwan. Nagpadala po siya ng 1,000 pesos para sa pagkain ni Anshi. Ayan po si Anshi. Dahil si Anshi po ay medyo picky eater, namimili siya ng pagkain. Kaya yung ipinadala niya ay ibibili ko ng kanyang hotdog, chicken, atay, at mga vitamins. Yun lang mga ka-for parent. Kung nagustuhan nyo ang video ko for today, palike and share naman. At comment down below na rin kung saan nakaabot ang aking video. Comment nyo na rin dyan kung paano kayo nag-aalaga ng inyong mga fur babies para naman madagdagan ang aking kaalaman sa pag-aalaga ng aking mga aso at pusa. Thank you for watching! At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay please subscribe sa aking channel at pindutin nyo yung bell notification para updated kayo sa mga i-upload ko pa mga videos. Thank you! More blessing to us at mahal ko kayo.